Oo. Si Mahal, sabi ganun lang daw. Ganon lang. Ganun lang. Di ba, hindi na kaila sa atin, lagi nating pag tayo nanonood ng TV, sa mga video ng mga Old Testament, nakikita na natin yung kung paano ang ginawa ng Panginoon kay Mama Mary. Yung sabi ng anghel na, Mary, ikaw ay manganak ng isang lalaki. Maria. Maria, Maria. ikaw ay manganak ng isang lalaki. Well, di ba, napakaswerte po na ating Mama Mary. Dahil napili po siya ng ating Panginoon, di ba po? Sa kabila ng, kasi napakalalim talaga ng ano nating Panginoon. Misa ito nung bago pa lang na iniisip-isip ko na nga ito, ang sabi, merong tatlong persona ang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu. At iisang Diyos. Meron din nagtanong sa Panginoon na paano mo nalaman matatandang sila David mo, sila matatandang na yun. Sabi ng Panginoon, bago pa man sila, nandito na ako. So, bata ka pa. Kasi sabihin mo, nandito ka na. Matatanda na yung mga panahon na yun. Yung bago pa isila ng tao, bago pa gumawa ng tao, nandun na pala siya. So, ibig sabihin, ang Diyos Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay isang persona. So sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Yan nga si Elizabeth, no? Paano siya, tanda na, manganak pa. Di po, sino maniniwala ng ganon? Sa panahon natin ngayon, ang babae, pag nag-30 years old, mahirapan na manganak. Di ba? Kaya yung mga babae sa edad ng mga 18, 19, hanggang 30, mag-aasawa na yan dahil gusto rin nila magkaanak Na-experience nila yun, magkaroon sila ng mga, anak ko, di ba? Yun ang ano ng mga dalaga Pag inabutan ng 30, nakasimangot na yan. Pag matandang dalaga na. Kasi bakit sisihin pa yung magulang? Kasi naman si nanay ang higpit-higpit. Hindi tuloy sila nakapag-asawa. Lagi lang yung iba naman, kasi marami ako tinutulungan ng kapatid ko, yung magulang ko, ako lang ang nagsasakripisyo, kaya hindi siya makapag-asawa. Sa bandang huli, naisip nila pag matanda na, pag makayod ako, wala rin palang patutunguhan. Di ba? Kasi bawat galaw natin din si Babaw ng daigdig, may purpose. Bakit ka nabubuhay dito? Dahil may purpose. Hindi ka naman nabubuhay ng sa sarili mo lang Kaya nga, di ba? Kaya yung nangyari nung panahon na yun, kay Mama Mary na yun, na bilang siya ay ating ina, siya ang pinalulugdan ng ating Panginoon. Pero pumunta ang Panginoon dun sa kanya para maipakita sa mga tao na ito ang nais ng Panginoon at ang ating mga kasalanan ay nawala tubos. Yun ang gusto ng Panginoon. Masave tayo dahil talagang na marami nang nawala sa ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay tuluyan ng mawala sa Kanya. Dahil nga anak niya tayo, ayaw siya gumawa sa atin, gusto niya kapiling tayong lahat. Ano mang nagawa mong kasalanan, patawarin ka natin, Panginoon. Basta lubos lang sa kalooban mo. Tsaka, kinalulugdan ng Panginoon yun. Ang mahirap naman, yung alam mo na kung ano yung mabuti, gumawa ka pa rin ng masama. Mas maganda pang naging masama ka, tapos nagbago ka. Oo. Kasi yung nasa mabuti ka, nagpakaputi ka pa, parang iba yatang usapan yun Di ba? Kaya, sana, yun nga, isabi natin yung mentality ng tao, napakahirap. Napakaraming bagay tayong hindi maintindihan, maunawaan.
Pero kung talagang ipopokus natin sa ano ng Panginoon, sa Kanya, na lahat ng ito sabi natin, oo, nabubuhay nga tayo dito sa ibabaw ng daigdig. Meron tayong purpose na ano bang purpose ng Panginoon? To serve you. Yun ang naman ang nais ng Diyos sa atin. Mag-serve tayo sa Kanya. Ipakita natin sa ating kapwa kung anong magandang kalooban, kung anong kabuti, anong may masunod natin ano ng Panginoon. Tapos yung mga tao susundin. Kapag ito, halimbawa si Sister Mel, uy, napakabuting ano ni Sister Mel, tularan natin siya. Yun ang ano eh, makita sa atin ng mga tao. Kita Diba? natin si Kristo. Makita sa Kanya. Hindi yung makikita na, ako si Sister Mel, maraming lalaki yan. Palautang yan. Magagalit pa kay Sister Mel. Hindi siya makakahitaya ng mga kapatiran. Kasi kailangan makita sa atin kung ano ang wangis ng ating Panginoon, yung kanyang kalooban, yung kanyang nang ginawa nung araw na yun sa mga tao. Kaya history na nakikita natin, maganda lang, nakikita natin eh. Parang minsan naiisip natin, ano talaga. Lahat, walang imposible sa Panginoon. Talagang lahat ng ito, ibibigay niya sa atin. Kung ano mang kalooban mo, ibibigay siya ng Diyos yan. Hindi maramot, hindi niya ipagdadamot yan. Parang itataguyod yan kanya kung saan man yung kalooban niya na ayon doon sa may gusto ka, bakit kaya hindi natutupad yung gusto mo? Bakit hindi kaya nasusunod? Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Na baka mamaya yung plano na yan makasira sa'yo. Meron isang sira, gusto niya ma-promote, mapunta siya sa ibang lugar, gusto niya tumaas yung rango niya. Pilit siya ng pilit, gusto niya pilit. Sige, pinabigyan, pagdating mo na aksidente. Kung hindi ka nagpumilit, hindi ka na-aksidente. Hindi pa oras mo eh. Kaya ang katigasan ng ulo mo, ay maghintay. May maghintay na para sa'yo. Tapos meron pang mga bagay na sisirain mo yung kapwa mo para umasenso ka. Lalo pang na-disgrasya. Lalo pang nagka-leche-leche. Di ba po? Si Mama Mary, sabi ko, Lord, si Mama Mary talagang, yan ang ina natin. Yan ang nanay natin. Pagka nakikita natin, gigising tayo sa umaga. Lord, maraming salamat sa umagang pagkagising na may sigla at lakas. Sa pagbantay mo sa amin, sa pagtulog sa gabi, Mama Mary, ito lagi ang aming kasama. Yan. Ibig sabihin, pag binanggit mo daw ang pangalan ni Mama Mary, ang pangalan ating Panginoon, Jesus, wala nang makakaano. Talagang anak tayo. Sa umaga na lang, pag kita mo yung mama natin, nanay natin, bilis tayo eh. Matutuwa yung mga matatanda, di ba po? Matutuwa sila sa amin. At hindi tayo pababayaan. Lalo na, pagka meron tayong kailangan, dumadain tayo sa may problema ako na ganyan-ganyan. Tutulungan talaga tayo. Hindi pagkakait sa atin yan. Hintay lang. Huwag naman yung gagawa ka na ng ibang bagay na hindi ka lulugdan ng Diyos. Tapos, sabihin mo, bakit hindi pinagkaloob? Ano po? Kaya, minsan, Hintayin mo yung kalooban niya. Kung ano talagang kalooban ng Diyos. Amen. Ibibigay sa iyo. Hindi siya marami. Sa tamang panahon, sa tamang oras, hindi niya ipagdadamot sa atin. Kaya, salamat tayo na ang ating Panginoon buwa dito sa ibabaw para makita ng lahat ng tao na kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Maraming salamat. Praise Praise God. God. Thank you. Brother Bo.